Mayang hapon sa tanan. Nowadays it is very important no nga kabaluta mo basa kining gitawag nato signs, mga timailhan, mga pagpadayag, whether from weather condition or phenomenal signs. Kinahanglan kabaluta mo basa aron masayod kita. Understanding its manifestation could help you make good preparation for an incoming result and its effect. Pananglitan, ay LPA. Kung mulanto kas TV, giingon nga adunay posible nga LPA nga mahitabo. Siyempre kay LPA man, mausab yun ang dagway sa tong panahon, whether mahimo siyang bagyo or whether nga muulan. Siyempre, so these are the signs nga gihatag sa maong news sa TV, then therefore, kinahanglan aduna kay mga preparation nga pagahimoon. Preparation, una, with the possibilities nga mag-ulan, posible nga magbaha. Ilabi na kadtong mga balay nga naa daplin sa suba, no? Na tingbaha, siyempre kinahanglan maghimo kag preparasyon, no? Kay lisod kay nang wala ka nakapangandam, dayon wala ka ka-anticipate sa dako nga baha. So dili lang siguro alang niadto mga nagpuyo nga daplin sa suba, kadto pong mga daplin sa baybay, no? With the possibility sa maong storm surge. Labi na sila diha, no? The previous nga bagyo katong nag-storm surge jud diha sa Boulevard nga maradjog swimming pool, no, ang maong Boulevard. Daghang mga balay pud usab ato nga nagguba, no, ilabi na sila mga dug-ol sa dagat. And other possible calamities detrimental ngadto sa kinabuhi sa mga tao. Kung kabalo ka mubasa ni ini, pinagi sa paglantaw ni mo sa news, at least we might not be able to stop it, at least we could lessen the damage sa iyang epekto ni ana. Kay nakapangandam man ka. So nindot rapod, no, nga at least kabulutan mo basa sa mga panghitabo diha sa to ang palibot o kasi ganang gitawag nato nga mga panghitabo, no, diha sa to ang kapanahunan. However, there is another important science pod nga angay po natong katunan. It is important to read natural manifestation brought about by phenomenal signs, terrestrial and celestial. Kani mga pagpadayag, no, diha sa kalangitan o sa mga pagpadayag usab, no, diha sa atong kayutaan. But we should also be mindful nga kinahanglan masayod pud ta, makabalo pud ta nining gitawag karon sa tuang ebanghelyo. Unsa man ni signs of the times. Kining giingon ni Jesus. Makamao ka mong mosabot sa kahulugan sa dagway sa yuta og sa langit, apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan niining panahona. Wala gidenounce ni Jesus ang gihimo sa mga Pariseo nga maayo silang mubasa sa mga panghitabo sa langit ug sa yuta. Nindot na ang gidenounce ni Jesus ang ilang hypocrisy. Nag-focus ra mo, maayo ra mo mubasa sa mga panghitabo diha sa kalangitan ug sa kayutaan, pero nganong di man mo makasabot sa kung mga gipangtudlo diha kaninyo. Nganong dili man kamo kabalo mo sabot niining mga pagpadayag sa atong kapanahunan. Man gitawag nato og signs of the times. Nay nindot nga kanta ana si Harry Styles, no? Although ang tema sa iyang kanta, it's not more on kaning gospel message, pero naarapoy kalambigitan ang iyang kanta, no?
pirmi ganin ako ng kantahon sa video kay kung pamautay lang og version sa mong kanta, makayan ako nagkanta kanang Signs of the Times ni Harry Styles. Kini nga giingon nga Signs of the Times mao ning gitawag ni Pope Francis. Akong gibasa ang iyang pamalandong pod. Niingon si Pope Francis, Signs of the Times is judging things that happen around us. Moong pagpamalandong sa mga panghitabo sa atong palibot. Kana bang dili lang ka puros terrestrial, celestial nga kana bang pagkasayod sa kaugalingon, sabtapod ang mga panghitabo sa imong palibot o sa imong kaugalingon. Kinahanglan kabulutang mo sabot, dili lang mo sabot, muhukom pod no sa mga panghitabo nga naa sa atong palibot. Importante nga magpakasayod ta sa mga panghitabo sa atong kalibutan, pero mas importante pod nga magpakasayod ta sa mga panghitabo sa atong palibot o sa atong kaugalingon. Signs that are around us. Mga igsuon, times are rapidly changing. Kung atong nabantayan, grabe ang kausaban sa tuang kalibutan karon. I have witnessed it through the course of history. Ako mismo nakasayod, nakakita ni ana. Ako mismo naka-witness sa maong grabing kausaban sa tuang kalibutan. From a days with no electricity, ako nakasinati pa ko sa mong lugar sa Cebu ko nga wala pa'y kuryente. Nga among kalipay sa una, kana bang magdula pa sa gabi katong patintero sa patong mga tagu-taguan kasi nati pa ko ana kanang kasi nati pa ko anang manguha og mangga sa among silingan kay gabi iman. Kasi nati party magina sa tong pagkabatanon ba? No? Dili kompleto imong pagkabatanon kung wala ka kasinati ana. Mahitabo na kung ting gabi. From a days with no electricity to a world that are everything digitalized. Nasinati na ko na karon sa atong kalibutan, everything has been digitalized. Sa una, maghimo pa ko sa kong wali, sa notebook, karon cellphone na. Sa una, ang atong monitor and screens, na pa sa blackboard, karon TV na. These are what we call digitalized world. Gikan sa kalibutan, nga wala pa'y kuryente, karon everything has been digitalized. From a days nga ligo ras dagat ug suba ang among kalingawan sa among pagkabatanon. Muiskapo og klase aron maligo og dagat. Muiskapo og klase aron maligo og suba. Karon ang kalingawan sa mga batanon online, no? Nanas online. Ug ako nakasaksi ko ana. From a days nga mas media pa ang kalingawan, mas media, radio, TV. Karon online, internet, social media na. No? Mas media sa una, karon social media na. We have been socialized through the use of internet. No? Internet, mga online, nga mga applications. No? Ingon na ni na ang atong kalibutan karon. And these are rapidly changing. In just amount of years and time, nahitabo ang maong rapid nga kausaban. I might have witnessed the golden transition of our time, which I call, this is a golden transition. Ang uban wala kasinati ani, pero kita nakasinati ta ani. No?
Signs that are within us. Kana bang dili lang punta kabalo mo sabot sa mga signs that are around us. We should also kanang be mindful with the signs that are within us. Kanang mga nagpanghitabo sa tuang kaugalingon. Unsa man kini? For example, nako, life begins at 40. Unsa may naaana? Ako 40 naman ko. Siyempre, sa kong pagka-40 karon, which I do not expect nga mutaas akong sugar, mutaas akong cholesterol. I expect it mga 50 pa ko. Pero karon dili nakaka-predict. Sa pag 30 ka, 40 ka, pwede na kang kanang diabeticon, pwede na kang high blood ron. Na sa itong mga gipangkaon, no? Everything makaapekto gina tanan nga nasa itong palibot makaapekto gina sa itong kaugalingon. I do not expect nga mauna ni ang ako ang kahimtang sa kong panglawas karon nga taas na kog sugar. Pero di ko magpa check up sa kay tagahan mo bawalan naman na tas doktor. Unya na siguro kung grabe-grabe na. Ay nga pag ulo ba. Manong usahay gina kong wali, ako raman po'y akong kaugalingon raman po'y akong birahan kay gahi man po kong ulo. Nakapaon sa manimo imong pagkataas og sugar padirlikong. Wa pa ka na balaga anak. Kining tanan nga mga panghitabo sa tong kaugalingon karon points to one reality sa kinabuhi. Not only phenomenal signs, but eschatological signs. Unsa man ni eschatological signs? That everything would come to its end. Ang tanan, adunay katapusan. Life begins at 40. Kung sa una, ang midlife na to 40, dili na. Karon, bisan pag 40 ka, 50 ka, pwede na kang mamatay kung abusado ka sa imong lawas. Siguro ang midlife karon nanas mga 25. Dili na 40. Kaya nakaubos ang lifespan sa kinabuhi sa mga tao karon. Mamalandong ta mga igsuon sa mga panghitabo usab, dili lamang sa tuang palibot, kundi usab sa tuang kaugalingon. Kaning gitawag ni Pope Francis, no, the principle of adaptability. Kana bang dili tong adaptability nga O ang spelling, kundi katong adapt katong letter A. Katong O is, unsay panghitabo diha, mo adapt ka, akong suhiron ang unsay imong gihimo. The principle of adaptability, letter A nga spelling is, pagpasibo sa imong kagalingon, diha sa mga signs of the times sa atong palibot. Kitang tanan sayod ta, nga, ang mga batasan sa itong mga kabatanunan karon nga usab na. Usahay mao ning hinungdan nga mag-away ang ginikanan o ang mga anak diha sa ilang panimalay tungod kay the parents would insist sa ilang orientation sa una. And ang mga younger ones karon, they would also insist their orientation. Di gyud mo mag-abot. Dili gyud mo mag-abot. Dili na uso ng inyo ha. Tinigulang na ng inyo ha. Ang parents po, kisa may nagpakaon ni mo diris balay ay, kisa may gabuhi ni mo, ako man, ako'y paminawa. So if you would continue insisting sa inyong mga orientation, mag-away gyud mo. Kaning gitawag nato principle of adaptability. Kinahanglan ang orientation nimo sa una ug ang orientation sa mga batan-on karon ipasibo gyud na. Dili man ta pwedeng kinahanglan mag-away ba? Pwede ra man nato nang iabot og ipasibo ang ato ang mga kasinatian karon og sa una. Manang kinahanglan mo-adjust ta, mo-adapt ta sa mga kausaban sa atong kapanahonan karon. Og para pod sa atong kaugalingon kinahanglan kabulupotang mosabot sa mga kausaban sa atong kaugalingon karon. Makabantay mo sa atong mga ebanghelyo karong simanaha.
Ang ebanghelyo kanunay nag-awhag kanato nga mangita kita sa kaalam sa Ginoo. Makabantay mo atong gospel ni atong Tuesday, no? Katong the parable of girding up loins o katong lighting up the lamps. Unsa siya ka importante nga ang lighting up lamps nga ang suga nagsimbolo kadto sa kaalam sa Dios nga angay natong pangitaon sa atong kinabuhi. Aron sa pagsabot nato, pag-adjust nato, pag-adapt nato sa mga panghitabo sa atong kinabuhi karon, mangita kita kanunay sa kaalam sa Ginoo. Aron ang pagpangita sa kaalam sa Ginoo mao po'y maghatod ka nato ngadto sa iyang gingarian sa langit. Unsaon man na nga abunda kag kinabuhi pero ini kamatay nimo, walay gamit ang imong kaabunda nga natigom ning kalibutana. Ayog pangitaa ang unsaray makapalipay nimo karong adlaw. Pangitaa ang kaalam sa Ginoo nga mo'y tinuod nga maghatag kanato sa kalipay human aning kinabuhia. Palihog manindong.